Isang asul na planeta sa gitna ng kalawakan. Puno ng buhay at mga alaala. Dito nakapaloob ang mga istorya ng lahat ng mga tao simula pa noong una. Ito ang ating tahanan. Pero naitanong mo na ba, ano kayang meron sa labas ng daigdig natin ito? Ano kaya ang mga bagay na makikita natin sa likod ng buwan at mga bituin? Gaano kaya ito kalawak? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Sama-sama nating tuklasin ang kamangha-manghang lawak ng vast cosmic space sa labas ng ating planeta. At inaanyayahan ko kayong buksan ng isip at kamalayan dahil siguradong ikamamangha natin ang malalaman natin sa video na ito. Pero bago natin simulan ay huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating video. Anyway, simulan na natin to mga chip. Ano ba ang meron sa labas ng daigdig? Hanggang saan nga lang ba kayang sukatan ng tao ang universe? Gaano nga ba kalawak ang kalawakan? Magsisimula tayo sa surface ng Earth. Mula dito, sa distansyang 328,000 feet pa itaas, ay mararating natin ang boundary ng Earth at ng space. Ito ang tinatawag na Kármán Line. At sa paglagpas natin sa Kármán Line, ay mararating na natin ang kalawakan. Ang unang celestial body na makakasalubong natin ay si Luna, ang ating buwan. Ito ay may tinatayang layo na 384,400 kilometers mula sa Earth. Kung susumahin, ay kasya ang 30 Earth sa pagitan nito. At kung ikaw naman ay sasakay sa isang sasakyan halimbawa na may takbong 100 kilometers per hour, ay aabutin ka ng 160 days para marating ang buwan. Grabing layo din pala nito sa atin. Pero kung titignan mula sa mundo, iabot tanaw lang natin ito. Ito ang view ng Earth mula sa buwan. Kuha mula sa Apollo 11 mission ng Amerika. Sa paglayo pa natin, ay di natin may iwasang mabighani sa liwanag na nagmumula sa araw. Ito ay may layong 1 AU o 1 astronomical unit sa ating mundo. Ang 1 AU ay katumbas ng 149 million kilometers. Ang bilis ng liwanag ay may sukat na 300,000 km per second. At ang liwanag galing sa araw ay nakakarating sa Earth sa loob ng 8 minuto. Para mas malinaw ang distansya, kung sasakay ka sa isang jet na may takbong 900 km per hour papunta sa araw, ay aabutin ka ng tinatayang 19 years bago makarating dito. Ganun kalayo ito sa atin. Ang araw, ang isa sa nagbibigay buhay sa ating mundo. Kung wala ito, ang mundo natin ay magiging yelo sa sobrang lamig. Dito pa lamang ay makikita na natin ang kamangha-manghang mga bagay na bumabalot sa kalawakan. At nasa solar system pa lamang tayo mga chip. Malayo pang ating lalakbayin. Sa paglayo pa natin sa Earth, ay madadaanan natin ang kapitbahay nating planeta, ang Mars o ang tinatawag na The Red Planet. Ang Mars ay may tinatayang layo na 54.6 million kilometers mula sa Earth at 401 million kilometers naman kapag magkasalungat sa araw. Para mas may idea ulit tayo, ang sasakyang tumatakbo ng 100 kilometers per hour ay aabutin ng 256 years para makarating dito. Madaming expedition ang ginawa para mas matuklasan pa ng mga tao ang The Red Planet. At sa mahigit na 40 attempts ng pagpapadala ng rover sa Mars, ay tinatayang 18 dito ang nagtagumpay. Sa patuloy pa nating paglalakbay sa mas pinakamalayong bahagi ng ating solar system, ay makikita natin ang Neptune, the Blue Giant. May tinatayang 4.5 billion kilometers mula sa Earth. Ito na ang pinakadulong kapitbahay nating planeta sa ating solar system. Ang sinag ng liwanag mula sa araw ay nakakarating sa higanting planeta na ito sa loob ng 4 na oras at 15 minuto. Sa solar system pa lang ay makikita na natin ang kamangha-manghang kalawakan ng universe. Paano pa pag lumabas pa tayo dito? Noong 1977, bunga ng malawak na curiosity, ay nag-launch ang mga astronomer ng isang space probe, ang Voyager 1. Sa kasalukuyan ay mahigit 4 na dekada nang naglalakbay ang Voyager 1 sa karagatan ng universe. At may tinatayang 22 billion kilometers na ang layo nito mula sa Earth.
Ito ang may pinakamalayong narating na bagay na gawa ng tao. Noong 1990, ay pinaharap ng mga astronomer ang kamera ng Voyager 1 patungo sa pwesto ng Earth para sa huling photograph. At sa distansyang 6 billion kilometer, ay nakitang tuldok lamang ang ating daigdig sa kawalan mula dito. Kaya iminungkahi talaga ng mga astronomer na dapat ay mahalin at mas alagaan pa natin ang nag-iisang mundong ating pinaninirahan. Grabe na ang lawak ng nakita natin mga chip. Pero palabas pa lamang tayo ng solar system. Ano pa kaya ang nasa labas nito? Sa paglayo pa natin sa Earth, ay mararating natin ang hangganan ng ating solar system, ang Oort cloud. Ito ang pinakamalayong parte ng ating solar system. Ayon sa mga astronomer, ay puno ito ng mga nagyayelong celestial bodies at mga kometa na nakapalibot sa ating solar system. Kung susukatin, ito ay may tinatayang distansya na 100,000 AU o 14.96 trillion kilometers mula sa araw. Dito nagmumula ang heliopause o sa madaling salita, ang hangganan ng liwanag at hangin na nagmumula sa araw. Ito din ang pinakamalayong distansya na narating ng Voyager spacecraft para magbigay sa atin ng impormasyon. Napakatindi ng layo nito, pero maniwala man kayo sa hindi, ang nadaanan natin ay tuldok pa lamang sa makikita pa natin mga chip. Lalabas pa tayo ng Oort cloud at sa paglabas natin sa ating solar system ay magsisimula ang tunay na kalawakan, ang interstellar space. Ang una nating makikita paglabas sa solar system ay ang Alpha Centauri. Ito ay isa ding star system na katulad ng ating solar system. Mayroon itong tinatayang distansya na 41.3 trillion kilometers o 4.4 light years mula sa ating araw. Gumamit na ang mga astronomers ng light years sa pagbilang ng mga unit sa ganitong distansya. Sobrang layo nito mga chip. Kung i-imagine ng isang jet na may takbong 900 km per hour, ay aabutin ng 5 million years bago maabot ang Alpha Centauri. Kaya sa sobrang layo, ay talagang ang hirap na maisip na maabot pa ito ng tao kahit gamit ang mga technology. Pero unang bituin pa lang ito mula sa ating solar system. Kung lalayo pa tayo, ay mararating natin ang hangganan ng ating galaxy, ang Milky Way. May sukat itong 100,000 light years in diameter. At sa loob ng Milky Way galaxy natin na ito, ay naninirahan ang bilyon-bilyong mga stars na may kanya-kanyang planetang umiikot sa bawat isa. Ganito kalawak ang ating galaxy. E paano pa kung lumabas pa tayo ng Milky Way galaxy? Sa paglabas natin ng Milky Way, dito ay sa sobrang lawak, talagang hindi na maabot ng pang-unawa ng tao ang mga distansya ng mga galaxy. Ang galaxy natin ay parte ng magkakakapitbahay ng mga galaxy at tinatawag itong local group. Mahigit sa 50 galaxies ang meron dito na may tinatayang distansya na 10 million light years sa bawat isa. Iba-iba din ang sukat ng mga galaxy dito, kagaya ng Milky Way at Andromeda Galaxy. Nakakapangalabot ang lawak nito mga chip. Kung susukatin, ay aabutin ng 10 million years ang liwanag ng isang galaxy bago makarating sa kabilang galaxy. Talagang kamangha-mangha ang lawak ng distansya ng mga ito. Ang galaxy natin, ang Milky Way, na pinagmulan ng lahat ng kasaysayan, ay kapirasong tuldok lang pala sa local group mula sa intergalactic space. Pero di pa dyan natatapos. Sa paglayo pa natin, ay lalabas na tayo sa local group. Aabot tayo sa dambuhalang Virgo supercluster. Narito ang mga magkakakapitbahay na galaxy group. May sukat itong 100 million light years paikot, na may libo-libong galaxy na nakapaloob sa daan-daang galaxy group na may sari-sariling stars at mga planeta. At sa paglabas pa natin sa Virgo supercluster group, ay narito ang Laniakea supercluster. May distansyang 500 million light years paikot. Ito ang tahanan ng ating Milky Way sa interstellar scale. Sa Laniakea supercluster ay talagang kamangha-manghang makikita ang balanse ng mga gravitational balance sa bawat group at cluster, na may bilyong-bilyong araw ang naninirahan dito. At sa paglayo pa natin, ay mararating na natin ang dulo o hangganan na kayang abutin ng mga mata at pang-unawa ng tao. Ang hangganan ng observable universe.
may tinatayang 93 billion light years paikot na puno ng bilyong-bilyong planeta at mga araw. At ang mga bagay sa kabila ng observable universe ay hindi na kaya pang abutin ng pang-unawa ng tao kailanman. Ang eksplanasyon ng siyensya ay patuloy pa daw lumalawak ang universe natin sa bawat araw nang mas mabilis pa sa liwanag ng araw. Talagang nakapangingilabot ang lawak ng space sa labas ng ating mundo. Mistulang alikabok lamang tayo sa dambuhalang universe na ito. Kaya dapat lamang alagaan at mahalin natin ang nag-iisang mundong ating tahanan. At kung papansinin natin mga chip, sa kabila ng lahat ng mga natuklasan gamit ang talino na biyaya sa ating mga tao, ay napakarami pa ring mga bagay sa loob at labas ng universe na kailanmay hindi maipapaliwanag ng isip ng tao. Nagpapatunay lamang ito na kahit anong talinong maabot nating mga tao ay sadyang may hangganan ang ating maaabot at mauunawaan. At ang nag-iisang Diyos na lumikha lamang ang tanging makaalam sa lahat ng kanyang mga kamangha-manghang gawa.